Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Noong isang buwan lang nga ay gumawa ng Duke freshman scoring record na 36 points si Cooper Flagg at sinundan niya nga ito ngayon ng panibagong record. Nagtala siya ng 42 points, 6 rebounds, and 7 assists on 11 of 14 shooting sa field, 3 of 4 shooting sa 3-point line, at 16 of 17 shooting sa free throw line. Napakatinding efficiency nga ang pinakita niya sa game na ito. Sa ngayon nga, ang mga teams sa tulad ng Washington Wizards, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Utah Jazz, New Orleans Pelicans at Portland Trail Blazers, ito nga yung mga teams sa posibleng sadyang nagpapatalo upang mas lumakas ang tsansa nila na makuha si Cooper Flagg. Ganun pa man, ang nakakatakot nga dito ay kung ang OKC Thunder na hawak ang best record sa West ngayon na may cap space pa para sa dalawang max contract player na may 28 picks pa sa next 4 years including ang 13 first round picks ang makakuha pa kay Cooper Flagg. Ang tanong nga ng iba ay paano nga naman ito mangyayari nasa taas ng standings ng OKC? Well, first of all, hindi inaasahan ang ganitong standings ng OKC ngayon given na sila ang second youngest team sa NBA. Supposed to be ay nasa rebuild mode pa din nga sila mga kaibigan. Pangalawa ay ang Paul George trade sa Clippers noon. Sa ngayon, ang Clippers ay dikit sa top 4 subalit hindi din sila nalalayo sa labas ng top 10 ng West. At kapag nagtapos ang season at nasa labas nga ng top 10 ng Clippers, hawak nga ng OKC ang first round pick nila mga kaibigan. Halimbawa lamang, magkampiyon ng OKC ngayon which is something na may legitimate chance sila. Kung magtatapos nga ang Clippers sa labas ng top 10 ng West, pwede pa nga mapunta sa OKC ang top 5 pick o ang tulad ni Cooper Flagg. Pwede pa nga sila mag-sign ng mga max contract players sa free agency at i-trade pa ang ilang mga draft picks kapalit ang mga star o multiple role players nang hindi binibitawan sila Chet Holmgren at Jalen Williams given na nasa rookie contract pa din nga sila mga kaibigan at malaki ang kanilang cap space. So ang pag-angat nga ng OKC last season at ngayong taon ay simula pa lang ito sa pag-ani nila sa mga bunga mula sa pag-trade sa kanilang mga former superstar players. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito na nakuha ng Phoenix Suns ang panalo laban sa Utah Jazz sa score na 114-106. Mainit si Devin Booker sa game na ito. Nagtala siya ng 34 points, 5 rebounds, and 4 assists on 12 of 20 shooting sa field at 6 nga sa 12 field goal made na ito ay nanggaling sa 3-point line. 25 points, 5 rebounds, and 7 assists din si Kevin Durant. 14 points si Grayson Allen at 12 points naman mula kay Bradley Beal sa bench. Sa game na ito ay muling binangko ng Phoenix Suns si Jusuf Nurkic. Kahit na healthy nga ito mga kaibigan ay hindi siya binigyan ni Coach Mike Budenholzer ng kahit isang segundo man lang sa pangatlong sunod na laro na ito. So hindi na nga nakapagtataka kung may trade na magaganap soon para sa team na ito ng Phoenix Suns na medyo nahihirapan sa ngayon na manalo. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?